to our Sunday highlights, wherein we give you the core message of Pastor Phil's preach in a quick and short manner. This is Sister Mary, and right now, here with us is Sister Kyla, who will answer 3 questions for us on what was the preach all about. The preach was about taking responsibility as a Christian man. So, Sister Kyla, are you ready to answer questions? I'm ready. Great! And say hi to our viewers muna. Say hi to our viewers. Hello po sa ating lahat, mga kapatid. That's so great to hear. So, Sister Kyla, let's do this. For our first question, sa panahon ngayon na maraming kabataan at miyembro ng simbahan ang abala o nanlalamig sa pananampalataya, paano mo na ipapakita ang showing up bilang katapatan mo sa iyong pananagutan sa Diyos at sa Church? Amen. So, tayo po bilang mga, especially sa mga kabataan, marami po tayong responsibilidad sa buhay. Especially sa Church and outside Church, meron tayong mga responsibilidad na pag-aaral, sa ating mga trabaho, sa ating pamilya. At hindi po dyan may iwasan talaga yung panlalamig, especially sa mga youth, sa mga kabataan, hindi natin may iwasan po yan. But kailangan po natin malaman, at kaya nga nung matutunan natin kay Pastor, dapat alam po natin kung ano yung gagawin natin kapag nandun tayo sa moment na yun. At isa po dun yung pag-show up no matter what. So lagi po natin tandaan na let's show up no matter what. Kahit na mga problema tayo dinadala sa mga oras na yon, sa mga panahon na yon, kahit hindi natin alam kung paano i-present yung sarili natin sa mga tao, still mag-show up pa rin tayo. Kasi sabi nga nung, sabi ni Sister Mary kanina na importante talaga, magkaiba kasi yung nababasa, napapanood lang, sa nandun ka talaga sa mismong nangyayari. So, kailangan natin mag-show up. At yun yung number 1 na inaral natin kanina, yung tinuro sa atin ni Pastor, yung number 1, to show up. Amen. Praise the Lord. I couldn't agree more, Sister Kyla. You show up regardless of how hard it may be. Because you don't know in the first place what's in store for you. Maaaring kapag nag-show up ka, yung pala, ipipresenta sa'yo isang presently, Lord, na makakapagbabago ng araw mo, ng buhay mo, and whatnot. No? So, it's important to show up. And ina-emphasize natin dito, yung iba kasi kapag nandun ka mismo, like sa napapanood mo lang, sa nababasa mo lang, but if you are at the actual event, the experience is different. So, show up. Thank you, Sister Kyla. That was very beautiful. Now, for our next question, sa kabila ng mga personal mong pinagdaraanan, pagod, problema, o kakulangan, paano mo pinipili pa rin makibahagi sa gawain ng Diyos sa simbahan? Amen. So, tayo mga kapatid, Christian or non-Christians, kapag the moment na tinanggap natin yung Panginoon talaga, dapat alam natin yung responsibilidad na hahawakan natin sa pagtanggap natin sa Panginoon. At kasama dun yung commitment na nilaan natin sa sarili natin or yung pinramis natin sa Panginoon. At ako personally, yung isa sa commitment ko is yung ministry na binigay sa akin ng Panginoon. Na kapag ikaw yung nakatalaga doon sa, kapag tinalaga ka ng Panginoon doon sa ministry na yun, kailangan mo talagang mag-sacrifice. I-sacrifice yung mga siguro oras, yung effort mo na dapat gagawin mo sa ibang bagay, ibibigay mo dapat yung sa Panginoon. At yun yung isa sa responsibilidad na dapat nating kaakibat ng binigay sa atin ng Panginoon na trabaho or ng ministry po. Yun po. Amen. Praise the Lord. Now, what we've heard from Sister Kyla is sa pakikibahagi, naroon ang commitment. No? So, parang katulad lang din yun na sinabi natin kanina, that as a Christian, we have a responsibility to be committed to our commitment. No? Because in the first place, hindi naman bibigay sa atin ni Lord kung alam niya na hindi tayo, kumbaga, hindi natin strength yun. No? At kung hindi na natin strength, He will be our strength. No? Sabi nga is, when I am weak, you are my strength. So, ang ganda nun. Therefore, we encourage talaga, especially sa mga kabataan, because lalo ng mga kabataan, medyo madali silang masuwi, no?
we encourage to always shows up. No, number one, shows up so that you will always be rooted sa word ng Lord. And when you are rooted, you will learn to be committed. So thank you so much for that, Sister Kyla. That was a very beautiful answer to the question. Now for our last question, sa gitna ng krisis, pagtaas ng bilihin, at iba't ibang gastusin, paano mo na isa sa buhay ang pagbibigay ng may kagalakan bilang tanda ng iyong katapatan sa Panginoon? Ako po ay naniniwala talaga at tinuturo naman po yun sa atin sa Christian na kung magbibigay tayo, dapat bukal sa kalooban natin. At nagbibigay talaga tayo ng masaya kasi iibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Now, kung magbibigay ka na malaki pero hindi ka naman masaya, siguro wag mo na lang ibigay kasi nagkakasala pa tayo sa Panginoon. So, hindi lang naman po ang pagtulong or pagbibigay, hindi lang naman siya about sa pera. Yun din yung effort, yung time na nilalaan natin para tulungan yung mga kapatid natin sa pananambahan, even sa school, sa church, or sa work natin. So, isa din yung sa importante, tinuturo sa atin bilang mga Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Be grateful talaga. When you give, you give. Parang naaalala ko tuloy, Sister Kyla, yung story sa Bible regarding yung sa woman, no? Na yun na lang yung pera niya, pero siya yung kinalugdan ng Panginoon because it doesn't necessarily mean that you have a lot of money but you're not happy to share it. And in the first place, mga kapatid, we are a vessel of blessing. So yung naipapamahagi or nai-share natin sa iba is also coming from the Lord. So it's just, right now to share it to others, being a vessel of His blessings. And last, Sister Kyla, but not the least, ano po yung maia-advise natin sa ating mga viewers when it comes to taking seriously the responsibility as a Christian? Ako, ma-advise ko sa siguro sa mga teens, especially sa mga non-Christian or believers, no? Once na tinanggap po natin yung Panginoon na tagapagligtas nating buhay, it comes with a great responsibility. And that responsibility requires sacrifices. So, tandaan mo natin lagi na no matter what, always show up. Amen. Always show up. Napakaganda na sinabi. Parang Spider-Man na, Sister Kyla. Comes with a great responsibility. But that's very true, no? It comes with a great responsibility because when we accepted Christ in our lives, we are the commissioners of this world. So, dinalaga tayo na mag-share ng kanyang gospel, ng magandang balita so that others will be able to receive as well the gift that you were able to receive. So, mga kapatid, I hope that you can watch our full video. Scroll lang kayo dyan sa baba sa Facebook page namin to get or hear the full message of Pastor Hills preach, taking responsibility, our Christian mandate. So we'll see you next week. Say thank you, Sister Kyla. Thank you, mga kapatid. Thank you so much, everyone, and we'll see you into our next Sunday highlights. Bye for now.